Good morning. It's Thursday, 20th. So, tapos na tayo mag-devotion. Siyempre, pagka ganadong mag-devotion, ganadong magsulat. Yan. So, since vacant ko ng first period, kaya ako dito nag-devotion sa room ko. At luto na rin yung aking nilutong breakfast. So, devotion muna bago breakfast. Binigyan ako ng nirigaluhan si Mrs. ko sa school niya ng ganito, sasaksak to, mainit. So papatong lang to dito, pag pinatong iilaw siya. Tapos kung meron kang kape or tsaa, kung maghapon siya nakapatong dyan, maghapong mainit yung kape. Hindi naman siya kukulo kasi hindi siya sobrang init. Pwede ko pa siyang hawakan pero wag matagal kasi mapapasok. Nag-try na akong magluto ng noodles dito. At okay naman siya basta mainit na tubig agad yung ilalagay para konting hintay na lang. Tapos ngayon, kahapon tsaka ngayon, ang niluto ko naman ay tingnan nyo. Yan, ano yan? Oatmeal. So nilagyan ko yan ng konti lang na asukal. Mayroon ng gatas na Bear Brand galing Pilipinas. Mga 1 kutsara or 2 kutsara siguro yung nilagay ko na Bear Brand. Tsaka 1 kutsarang asukal. So malaking mug ito. Yan. So haluin na lang mabuti para balance yung tamis. Yan. So healthy diet. Kasi kailangan ko ng high fiber na pagkain. Ito high fiber ito. So pagkatapos hugasan ko lang ito. Pagkatapos kong kumain ng oatmeal, hugasan ko lang yan. Tapos lagyan ko ng tubig. Ang isasalang ko naman ay yung tsaa ko para hindi na magkakape. Ang tsaa ko ay banaba. Ganyan talaga ito matanda eh, banaba leaf. Naalala ko kasi nung bata ko yung tito ko. Laging nagpapakuha sa akin ng dahon ng banaba. Makito ng puno, pinapakuluan niya to. So nung umuwi ako sa Pilipinas, pumunta kami sa isang mall, nakita ko, banaba tea. Yun, binili ko kaya taon ko siya dito. So siya yung kape ko sa umaga. So meron pa ako natitirang 15 minutes para mag-almusal. At after 15 or 20 minutes, start na yung klase ko sa first period ko sa araw na to. Siyempre, ang subject ko ay English. More than 16 years na ako na English teacher dito sa school na to. Ang ikalawang school ko, ang first school ko ay English din. At mga subject na tinuturo kapag ang eskwelahan ay bilingual school ay Science English, Math English, Grammar, at Conversation. Sa school ko na to, in my first 15 years, conversation lang ang turo ko. So hindi ako gumagamit ng libro. Ako lang yung nag-prepare ng mga lesson for every year. Pero this year, gusto nilang mag-upgrade kasi lahat ng school ay meron ng English program. So nag-start sila ng English program this year. At akong pinahawak nila ng IEP or English program sa grade 4, 5, 6. Tapos grade 1, 2, 3 yung Amerikano na kasama ko. Tapos yung mga kapwa ko Pilipino, nasa conversation class sila. Sarap nung nung oatmeal. Importante lang malamanan yung sikmura. Importante may kinain.
So yung classroom na to, solo ko ito. Nilagyan nila ng overhead projector, ng screen. Binigyan nila ng bagong speaker, bagong electric fan, lahat ng binigyan nila ako ng laptop na computer na gagamitin dito sa room na to. So lahat ng hilingin ko para makapagturo ng maayos. So binigay nila. Tapos nilalako yung pinto kasi yung mga bata gusto nilang pumasok makipagkwentuhan. Pero konti lang yung break time ko, so ginagamit ko na lang ang pahinga yun. Tsaka pag pumapasok sila, naglalaro sila, maingay. So nilalako pagka walang klase. Tapos ako lang dito, may privacy ako. Nagbibigay din naman ako ng time na makipagkwentuhan sa mga bata. Pero they should know that teachers need rest naman. Kaya pag alam nila nasa room, dapat huwag silang papasok. Kaya nilako na lang muna. Tapos pag lunchtime, baba kami, merong kainan sa baba. Sama-sama kami mga foreigner. So, dito rin nagtapos yung aking mga anak. Pag teacher ka tapos may anak ka, depende sa school. Pero sa school na to, ang mga benefits libre yung work permit, libre yung visa, libre yung pabahay, libre yung pag-aaral ng mga anak. Ang babayaran na lang is uniform tsaka books. Pero yung tuition libre. Yung tuition dito halos kapantay na ng isang sweldo. Kung 3 anak ko, so ang laki ng natipid ko. So nakatapos sila dito ng hanggang high school, hanggang grade 6. Tapos nung mag-high school na sila, nag-enroll ko na sila sa government school dito. Pero hindi ko sila in-enroll sa English program kasi iniisip ko sa English program yung magtuturo sa kanila kapwa Pilipino, so pwede ko nang turuan. Total naman, kaya teacher din naman ako. Tapos meron din silang Thai teacher, syempre mas magaling tayo magturo ng mga Pilipino doon. Kung English lang din ang pag-uusapan. Since dito naman sila lumaki, hindi ko na sila pinasok sa English program kasi pag English program, yung tuition fee, kasing laki na ng sweldo ko. Puro mas malaki pa. Yung Thai program, ano lang, 2,000 sa 2,700 lang sa pera natin sa Pilipinas, nasa around 4,000 pesos lang. So, yun. Natutuwa naman ako, ang galing ni Lord kasi kahit na hindi ko sila pinag-aaral sa English program, gumaling naman din sila at the same time. Mas gumaling sila sa Thai. At syempre, nagagamit naman yung Tagalog. So, 3 yung language nila. Tapos, nung gusto na nilang mag-aral ng college sa Pilipinas, yung 2 kong anak na pinakamatanda, 3 yung anak ko. Nung gusto na nilang mag-aral sa Pilipinas, nagagamit nila yung kanilang kaalaman sa pagsasalita ng Thai para mag-translate. Pag kami mga artista na pupunta sa Pilipinas, singers, kailangan ng translator. So, nakokontak nila yung mga anak ko. Tapos, nakaka-receive sila ng like, for example, 7,000, 5,000 na bayad. So, nagagamit nila, praise God, nagagamit nila yung kanilang kaalaman. Sometimes, sila is document, sometimes sa program, yung translator sa program, sa TV, ganon. Lalo na yung panganay ko, siya talaga yung nag-take initiative kasi nung nandito sila, tinitry ko sana tumulong sa akin sa pagtuturo ng mga bata. Tulungan nila ako magturo sa ilang mga bata pagka iba-ibang ages. May tutor ako sa bahay. So yung anak ko, natuto na siya magturo. Ginawa niya, yung panganay ko, sumali siya sa group chat sa Pilipinas. May group chat ng mga Thai na nag-aaral, nagtatrabaho sa Pilipinas. Sumali siya doon at nag-offer siya na mag-tutor siya ng English or Tagalog kung gusto nila. Gusto naman ng mga Thai kasi gustuhan nila yung Pilipinas, malaki sweldo nila doon. Sometimes yung mga Thai, ang sweldo nila 100,000 plus monthly.
pero mahina sila sa English, hindi sila marunong Tagalog. So, naghahanap sila ng nagpapa-tutor. So, yung anak ko, yun, blessing sa kanya yun. Paisa-isa, dalawa, tatlo. May nagpapa-tutor, tapos hindi naman niya minamahalan yung bayad. Pandagdag niya sa baon niya. So, sinikap ng panganay ko na hindi siya humingi sa akin. Kasi nung time na yon, scholar siya ng bayan. So, hindi rin kami nagbabayad sa tuition fee. Tapos, time na yun, mayor si Yorme Isko Moreno. So, binibigyan sila ng allowance lahat ng estudyante sa Metro Manila, 2,000 monthly. Tapos bukod doon may mga sideline yung anak ko. So ang pinapadawid kasi nakatira sa high-rise building, pambayad doon which is around 4,000, 5,000 lang monthly. Tsaka konting panggastos niya. Yun. Pero ngayon medyo malaki na gastos, dalawa na, may college na ulit ako. Pero yung panganay ko graduate na. So napaka blessed ko sa mga anak ko dahil mababait sila at saka tinutulungan nila yung mga parents nila. So 8:56 na, 9:05 yung klase ko, kailangan ubusin ko na to. So yung bunso ko naman, yung pangatlo, dito pa rin siya mag-college kasi dito nakahanap siya ng girlfriend na Thai. Kaya ang naging girlfriend niya. So mas ginusto niya na dito na lang mag-aaral ng college. Pero nakaka-receive pa rin siya ng sideline. Siya naman, ang sideline niya, bilang para may pandagdag siyang panggasto sa sarili niya, bukod sa binibigay namin pera sa kanya, nagta-translate naman siya ng Thai documents, mga document ng Thailand, na i-translate niya sa English. Anak ko yung bunso. Or kapag kami mga audio materials ng program, sinisend sa kanya ng kaibigan ko, ita-translate niya yun into English. So nagkakaroon siya ng sideline ng pera din kahit nag-aaral pa siya. So yun, share ko lang. Napakabuti ng Panginoon. Salamat po sa sinamahan niyo mag-breakfast at prepare na magturo. God bless sa inyong lahat at ingatan po kayong lahat. Thank you po na pinakinggan nyo rin ang aking mga kwento-kwento. So ingat po kayo. God bless. Teacher John Videos signing off.